Hello guys, welcome back sa ating channel. Ngayon po ay meron kaming pilgrimage. Ang unang-unang pupuntahan po namin ngayon ay ang Cana. Ito po yung lugar ng Cana, yung unang first miracle ni Jesus Christ. Yung gumawa po siya ng alak. So ito po yung tubig na ginawa niyang alak nung time na meron pong kasalan sa Cana. So ito po yung lugar ng Cana. At kung bago ka pa lamang po sa channel pong ito, please subscribe and click the notification bell upang maging updated ka sa sunod nating mga video. Tara guys, iikot ko kayo kung ano po ba yung lugar ng Cana. First time ko rin po makarating dito. Tara guys, ito po yung aking mga kasama. Sana po ay mag-enjoy kayo sa panonood ng video pong ito. Ito yung Cana. Sa ating pong paglalakad papunta doon sa lugar ng kasalan sa Cana, madadaanan po natin dito yung Doms Nathaniel or Bartholomew na apostol po ni Jesus Christ. Ito po yung lugar o Dom Nathaniel's Bartholomew. Yan, ito po yung lugar para na po siyang simbahan. Pero sa gilid po niyan guys ay makikita po natin meron pong sementeryo. So diyan po nilibing yung mga kilalang tao siguro. Yan yung gilid mismo sa may left side. Yan, cemetery yan guys. So madadaanan po natin yan. Papunta tayo dun sa mismong nagkaroon po ng miracle si Jesus Christ. Yung wine na ginawa niya pong, o yung tubig na ginawa po niyang alak. Okay? So kasi ito po yung tradition po sa Israel. Kapag may mga okasyon, ang inihahanda po ay wine. So itong wine po na ito ay hindi po ito nakakalasing kasi ito po ay talagang sa pag-aaral po ng iba o pag-aaral po ng mga theologians, ito po ay hindi po nakakalasing, hindi siya fermented wine. Okay? Kasi ito po yung tradition nila. Pag may mga okasyon, siniserve po yan yung wine sa kanila. Kasi dito po talaga ay maraming mga ubas. So ayan po yung pinanggagalingan po ng mga wine po nila. Kaya lang sa tumagal ng panahon, so marami na pong mga nadiscover na pwede pong gawing wine din po. Yan. So ito po yun, yung Doms Nathaniel or Bartholomew. So ito yung cemetery. Cemetery pala. So ngayon guys, pupunta tayo mismo sa exact location ng ginawang miracle ni Jesus Christ. Yan. So yan. Souvenir Cana, reading wine. First miracle of Jesus Christ. So meron mga souvenir siya dito. Mga kuripot ang Pilipino. Wala akong mabibili. Oh, say hi. Hello. May talent kaya ako dyan Yun, nandito na tayo ngayon guys sa lugar na kung saan naganap po yung first miracle ni Jesus Christ sa Cana. So ito po yung area. Dito po kasi sa Israel, yung lahat po ng mga nangyari sa Biblia na mabasa po natin. So ginagawa na po silang church, tinatayuan po ng simbahan para ma-preserve po yung history, yung pangyayari, upang sa sunod ng mga generation pa, makikita po nila kung ano yung lugar mismo. Okay? Kaya pinapreserve po ito ng simbahan. Okay? So, napansin ko po sa pag-iikot po namin, ang ginagawa po nila, yung mismong lupa, hindi po nila yung piyapatungan mismo ng floor na lalakaran po ng mga turista. Kundi po, aangat pa po yun ng ilang mga para yung ilalim, lalagyan lang po nila ng salamin para masilip po yung ilalim. Kasi pinipreserve mo nila mismo yung lupa, yung mga bato, so para makita pa ng mga susunod na generation. Imagine po natin, napakatagal na panahon na preserve po yan. So sa tulong po ng simbahan. So ito po yun. So ito po yung mga dinadayo ng maraming mga turista at maraming mga naniniwala o followers si Jesus Christ.
yung lugar po na ito, yung Israel or Jerusalem. Talagang isa rin po sa mga pangarap ko nung bata pa po ako. Kasi di ba tayo mga Pilipino, talagang Christian country nga po tayo. Talagang binabasa natin, pinag-aaralan po talaga natin ang Biblia. So nagkakaroon po tayo ng pangarap na isang araw gusto nating mapuntahan yan. So ito nga po, malaking blessing po sa akin na nabigyan ako ng pribilehiyo ng Panginoon na makarating sa lugar po niya, kung saan siya lumaki, kung saan siya nagministeryo, kung saan siya pumunta. So talagang sobrang blessed ako kasi nabigyan ako ng pribilehiyo ng Panginoon na marating ko yung lugar ni Jesus Christ, yung Son of God, yung Messiah. So ito po yung guys, yung lugar. Kita po natin ginawa po na simbahan. Yan. Ang ganda po niyan kasi pati mataas po siya eh. Talagang pinaganda mismo ng simbahan. At mamaya guys, pupunta tayo dyan sa gilid kasi niyan. Dyan po yung meron dyan pong na-preserve po nila o nahukay daw po ng mga yung nag-aaral tungkol sa kasaysayan na malaking banga. So sa ibang vlog ko po, doon ko po ipapakita sa inyo. Magandang umaga. Magandang umaga din. Mindanao. We are all from Mindanao or different country? Different. Visayas, Mindanao, And then 3 from India and 4 from Europe. 5. Italian, Espanyol. But we speak Italian. We also. As our community, we speak Italian. So but they are all working here and Yes, from yes. caregiver. Okay, and also in hotels. Mainly in hotels. Sí, so explain Father the Lucias. ¿Aquí de pie o en la iglesia? Italian or English? So, who is Bisaya? Me from Mindanao o Visayas? Mindanao. Cebu. May taga Davao wala? Bukidnon. Bukidnon is may Cebu community sa Bukidnon. Sa bawat mga lugar na katulad dito na may mga simbahan, meron po mga naka-assign na mga pari at madre. So, iba po sa kanila ay ibang lahi. Minsan may mga pari po dito, mga Pilipino, kababayan natin at mga madre ng mga kababayan natin. Pero halos marami po sa kanila ay ibang lahi po, iba-ibang mga bansa po sila nanggaling. So, dito po sila naka-assign, sila po yung nangangalaga. At dito po ngayon ay ituturo ni Father sa atin dito ano po yung kasaysayan mismo ng lugar na ito, kung ano po yung nangyari, ano po yung naganap dito. So sila po yung nag-i-explain sa mga turista na pumupunta dito para lubos nilang maunawaan ano po yung nangyari sa lugar na ito. Ayan. So ituturo mamaya sa atin ni Father, i-explain sa amin kung ano po itong lugar namin pinuntahan. And when the head waiter tastes the water that had become, and then when people have drunk freely an inferior wine, but you have kept the good wine until now. And his disciples. Pagkatapos na i-explain sa amin ni Father yung patungkol sa lugar na yun, dinala niya kami sa gilid ng simbahan. Pinakita niya sa amin yung mismo yung lugar kung saan nangyari. So ito po yung sinasabi ko kayo na sa inyo, na pinipreserve nila yung lupa, yung mga hukay, yung mga pundasyon ng isang bahay noong unang panahon. So ito po yun siya. Ito naman po yung mga banga na nahukay po ng mga nag-aaral po patungkol sa kasaysayan. Yan po yung mga nakuha po nila at pinipreserve po nila kung makita po ng mga turista. So meron po siyang salamin guys, kung napansin niyo po, nakaangat po siya. Para kahit pa hindi ka pumasok doon sa ilalim, makikita mo kasi mayroon po siyang salamin. So, ganito po yung bahay noong unang panahon. So, para ang liit-liit lamang po niya, pero ganyan po yung design ng tirahan noong unang panahon. So, in-explain sa amin ni Father kung ano yung lugar na ito. So, kung paano po nila pinipreserve, in-explain sa mga turista kung ano po yung kasaysayan na nangyari sa lugar.
ito naman guys ay isang banga na nahuhukay po ng mga nag-aaral ng kasaysayan. So sabi nila ay posibilidad na ito pong bangang ito ay panahon pa ni Jesus Christ, na ito po yung kanilang ginagamit sa pagtambak or pag-iimbak ng mga wine or tubig noong unang panahon. So ganyan po siya kalaki. So nilagyan na po ng harang at salamin pang sa ganun maalagaan po itong bato na to or itong banga na ito. Ito po yung bunganga po niya. At sa loob niyan, kung mapansin nyo, marami po mga papel. Siguro yan po yung mga sinulat na mga nagwi-wish at mga nananalangin na ang kanilang paniniwala pag nilagay nila dyan ay tutugunin ng Diyos. So kaya nilagyan na po ng harang upang sa ganun maalagaan po itong banga na ito. Sana po guys ay nag-enjoy po kayo sa ating pong tour ngayon. God bless po. Salamat po.